yun na po, nag-usap po kami kanina at alam na po niya ang aking gagawin, no? Para din naman po siya mabigla. Kasi sasabihin ko na, no? So, ito naman po ay una-una kong hakbang, no? Kinausap ko sila. Pero bukod doon sa isa na one-on-one kami nag-uusap. So, naintindihan naman niya. At siya po ay nagbigay po ako ng yung tawag ba rin? Suspended, no? Tama, no? Suspendido po siya. Siyempre po, hindi naman niya akalain na gano'n po ang sasabihin ko. Pero dahil po sa mga problema, so hindi naman po dapat na maisali ang kalingap dun sa personal nilang problema, no? So, alam niyo na kung sino tinutukoy ko, yung isa niyang kausap ni Caprondi at mismo naman sa live minsan nakaraang linggo na sabi po ni Ate Ed na yon. So, wag ikunik sa kalingap ang mga personal na problema nila. Kahit sino, no? Kahit sino sa mga kalingap na may mga problema. Reactor man yan, at saka vlogger, o vlogger o sa vlogger, o reactor sa reactor. Kung may mga problema sila, at personal nila yon, huwag i-connect sa kalingap kasi magkakagulo at magkugulo na hindi naman dapat mangyari. Hindi naman dapat masali o isali ang kalingap, no? Dapat hindi na po sana maulit yun. At ngayon po, nag-decision po ako na suspendihin ko po siya ang ating kasama sa Team Brooks ay walang iba po si Caprondi po. At sabi ko sa kanya, hindi na po siya muna pwede dito mag-vlog at di namin siya pwedeng i-vlog at makasama sa mga scout namin o dito sa barracks po namin o meeting place po namin. Pwede siyang pumunta dito dahil bilang magkaibigan siyempre, pero hindi na po siya pwedeng mag-vlog. Respeto na lang po sa kalingap kay Kuya Val at sa Team Brooks na ako po ang naatasan, yun nga po, leader sa ating ginampanan ngayon. Bago lang po ang Team Brooks at siyempre ayaw ko po din na umabot sa punto na mawala po ng tiwala ang mga karamihan, ang mga sumusubaybay sa Team Brooks na sa pamumuno po ni Kuya Brooks. So, naintindihan po naman niya. So, yan po, no? Ang nangyayari po sa aming meeting kanina po. So, suspendido po si Caprondi sa Team Brooks. Pinaalam ko na po sa mga kasama ko. At ngayon po, i-announce po natin sa live ngayon. Siya po ay hindi na po pwedeng kasama namin o hindi na siya pwedeng sumama sa aming mga lakad. Oy, sa mga nag-aabang, sa mga marites dyan, kung ano na ang nangyari kay Caprondi, hindi tayo magsasalita ng kung ano man sapagkat baka matuloy ang demanda at baka wala tayong pampiyansa. So, ang gagawin natin ngayon, base dito sa live ni Kuya Brooks, sabi ni Kuya Brooks, ipinaliwanag niya na mayroon daw isang tao na bibigyan nila ng disciplinary action. At ito ay wala ngang iba kung hindi si Caprondi. Sasabihin ng iba, ano nangyari yun? Magkaibigan yan, magkumpare yan . Sanggang dikit talaga yan . Di ba nga, dinipahan ni Kuya Brooks si Caprondi patungkol dun sa hollow blocks na hiniram niya yun. Pero para dun sa... Tapos na yan. Baka... Sorry. Doon nga sa issue na yan, ang rason kung bakit gustong bigyan ng disciplinary action ni Kuya Brooks sa Team Brooks itong si Caprondi. Kasi nga, para maayos niya yung mga nirereklamo sa kanya. Ayusin niya yung sigalot ni Caprondi doon sa mga tao na kanyang katransaksyon, kausap, sa loob at labas man ng kalingap. And this time, sa kalingap. Pero hindi ibig sabihin nun na dapat madamay ang kalingap. Kaya nga, binibigyan ng pagkakataon ni Kuya Brooks si Caprondi na maayos ang lahat ng ito.
bago pa man siya makabalik sa Team Brooks, hindi pwedeng makapag-vlog si Cap Romdy. Hindi pa pwedeng magkaroon ng connection with regards to any other activities pertaining to the actions of Team Brooks. Ayos ba? Iba tayo mag-English eh. Di ba? Magtataas ang kilay ng iba. Bakit ngayon lang? Baka naman sabi ng iba nakahalata na porket nababa si Kuya Brooks kaya inisip niya na bigyan na lang ng disciplinary actions itong si Cap Romdy. Ganun ba? Para maayos niya ang kanyang mga problema nang siya lamang at hindi madadamay ang Team Brooks o ang Kalingap. Saga ng atin, kung ano't ano man ang rason, ang pinakadahilan ni Kuya Brooks kung bakit niya ginawa ito kay Cap Romdy, sa tingin po natin, ito po ay para sa ikabubuti ng lahat. Yes, nangyari na. Mayroong pagkukulang sa part nila Cap Romdy, ay pagkukulang din sa ibang tao, sa aming mga reactors o kung sino man, kung bakit nagkaganito ang sitwasyon. At ito po ay atin pong itinatama. Kaya sa tingin ko, hindi na dapat nating questionin pa yung ginawang hakbang ni Kuya Brooks kung bakit niya binigyan ng disciplinary action itong si Cap Romdy. Kung sa tingin niya ito ang tama, ito ang makakabuti, then so be it. Huwag na nating palakihin pa. Ang dapat po nating gawin sa Kalingap ay maisaayos ang lahat ng mga ganitong klaseng problema, yung ganitong mga klaseng issue. Sapagkat alam po natin na walang perpektong tao. Lahat po tayo nagkakamali. Pero in a slight hole of correction, dapat ginagawa po natin ang pagtatama na yan. Hindi sapat na nagkamali ako, hindi sapat na sorry, hindi sapat na kung ano man na excuses. Ang importante dito, yung ginagawa nating pagbabago. At sa tingin natin, yung ginawa ni Kuya Brooks ay isang pagtatama na rin sa part niya in relation dito kay Cap Romdy na kanya pong kumpare. Pero hindi ibig sabihin na si Cap Romdy ay under disciplinary action hindi na siya makakapunta kila Kuya Brooks. Siyempre, no, labas yung pang-personal, labas yung pagiging magkaibigan nila dito sa isyu ng nakalipas na kinasangkutan ni Cap Romdy. Pwede pa rin silang magkasama, pwede pa rin dumalaw si Cap Romdy doon kila Kuya Brooks. Pwede pa rin silang magkwentuhan at kung anumang bagay pa. Ang importante lamang sa mga pagkakataon na ito, sa mga pagkakataon na ganito, habang siya ay under discipline or suspended, ginagawa niya kung ano ang tama, na ayusin ang lahat ng mga gusot sa kanyang buhay. Yun lamang. Wala na akong iba pa. So kung ako ang inyong tatanungin, tama ba na binigyan ng suspension itong si Cap Romdy ni Kuya Brooks? Well, kung para sa ikabubuti at ikatatahimik ng lahat, then so be it.